Malapit na ang holidays, isa na namang mapapamura kang recipe ang gagawin natin. So ito na yung ating chicken breast na tinanggalan natin ng balat at ng mga natira-tirang buto. Pagkatapos, i-slice lang natin yan ng maninipis. Oops, ingat-ingat lang. Baka mamaya na i-slice na pala natin yung ating mga kalyo. Charot, yung ating mga kamay. Dahan-dahan lang. So, ang gagawin ko guys, ipapound ko yung mga chicken breast. Kahit hiniwa ko na ng maninipis para magpantay-pantay yung thickness niya. And dahil dito, mas maluluto din siya evenly. So, yung gamit kong pang pound, kung mapapansin nyo ay rolling pin. Pero kung meron kayong meat mallet or tenderizer, ay, bongga kayo, gamitin nyo yan. Sabihin nyo naman, ang gastos naman yan, kailangan ko pa ng cling wrap para makagawa. No problem, pwede naman yung malinis na plastic. Next ingredient ay ang cheese. Yung cheese na gamit ko guys ay quick melt. Pero pwede din naman yung regular na cheese lang. Gagagarin ko yan guys, pero pwede nyo rin naman na hindi gagarin. Pwedeng slice-slice nyo na lang siya. Yes, so yun yung ating two main ingredients. Tapos yung next ingredient natin guys, breadings na lang. Napakadali lang at konting-konting sangkap. So para sa ating coating, meron tayong egg. Yung ating breadcrumbs. Cornstarch or flour. Kung wala kayong cornstarch, pwedeng flour. Kung meron kayo pareho, pwede nyo din naman paghaluin in equal parts. Ayan, pag nakalimutan yung i-season ng salt and pepper, yung inyong chicken breast, pwede nyong habulan sa mga coating. Yan. So alam nyo na, nakalimutan kong timplahan ng asin at paminta yung mga manok. Ayan, pagdating sa pagkukot, meron tayong technique dyan. Kung ano yung kamay nyo na gamit sa basa, yun lang yung pang basa. And then yung kamay nyo na gamit sa tuyo, yun lang yung pang tuyo. For example, I'm using my right hand dun sa mga dry coatings, like the flour and breadcrumbs. Then I'm using my left hand para naman sa egg. Ito na nga, magpa-fry na tayo. And nga pala guys, complete set yung gagawin natin ngayon. Meron tayong salad with dressing and meron tayong homemade katsu sauce. Wow! Na sobrang dali lang din gawin guys. Ayun na nga guys, ang ating homemade Asian coleslaw with eme-eme dressing. So, kung gusto nyo mapanood at makita kung paano ko yan ginawa, i-click nyo lang yung link na yan sa taas. Sana na-upload ko na yan. So, check nyo lang yung link sa description box below or sa aking Kusinera Engineera playlist. Yung ating sauce guys, pwedeng no cook na yan. Pero kung gusto nyo lumapot, pwede nyo lutuin at lagyan ng slurry. Basta makikita nyo yan sa aking next video. Alright. Kitang-kita nyo naman, napakasarap and presentable ng ating handa. Simple lang pero napakadaling gawin. Meron tayong salad with dressing on the side. Mantakin nyo, cabbage lang yan. Tapos kung anong gulay ang choice mo. Tapos yung tonkatsu sauce. Kaya naman ano pang hinihintay mo? Pumili ka na ng inyong mga ingredients para maluto mo na ito bukas.